So si giant freshwater prawn, locally known as ulang, udang, kising-kising, and pahe. So Tagalog term po si ulang, si kising-kising, at si pahe. So Ilocano term naman po si udang. So sino po rin yung mga taga-ibang provinces para malaman din po namin kung ano po yung tawag ninyo sa aming commodity. So sa mga Visayan region, tawag nila, may mga tatanong kami, pasayan daw po yung tawag nila. So any other regions po, may mga galing po ba ditong Visayas? Mindanao? So kung kadalasan po Luzon, yung pinanggalingan po natin lahat, so yan po yung tawag po natin sa giant freshwater prawn. So meron po silang genus na Macrobrachium, so ibig sabihin mo ng Macrobrachium is big arm. So nakikita nyo po doon sa ating picture, yung pong mga ulang natin is meron silang mahahaba at prominent po na yung kanilang claws. So, under po sila sa order ng Decapoda. So, sila po yung mga organisms na 10-footed. So, meron po silang 10 mga paa. So, kamag-anak po nila sila hipon, si crayfish, si hermit crab, tsaka si crabs. So, they are territorial. So, may ginagard po nila yung kanilang kanilang hiding place. Ginagard po nila sa iba't ibang species. So, cannibalistic. Kumakain po sila ng fresh diets. So, nocturnal. So, usually active sila sa gabi. Naghahanap po sila ng kanilang meat, naghahanap po sila ng kanilang pagkain, naghahanap po sila o nag-linger around po sila dun sa isang environment. So, at the same time, they are an omnivorous animal. So, they feed on wide range of pagkain. So, pwede po silang kumain ng yung pong mga fresh diets, pwede po silang kumain ng mga kitchen refuse natin. So, sa bahay, kunwari, meron po tayong napagbalatan ng mga gulay, napagbalatan ng mga prutas. So, pwede po natin ipakain sa kanila. So, pwede rin po yung mga kamote, mga discarded po natin na galing palengke, mga kamote, pechay, other leafy vegetables. So, pwede po nilang kainin yan since omnivorous animal po sila. So, they are commercially important with export potential. So, sa Philippines, ang top producers po natin per region is si Region 3 and then si Region 4. So sa countries naman po, sa ngayon po si China po yung ating top producers. Sunod-sunod naman na po yung si Indonesia, sila Malaysia. So they have an ecological limit in distribution in water temperature ranging from 28 to 32 degrees Celsius. So sila po mga organisms ay nahahanap po kadalasan sa Indo-Pacific region. So mga Southeast Asian countries po. So next slide po tayo. Since they thrive in only 28 to 32 degrees Celsius, usually di po sila mahanap sa areas ng Europe and then Antarctica for that ecological limit. Since sa mga continents na po yan is medyo malapit na po yung ating temperature. So most species are amphibians. So meaning po ng amphibians is they refer in the migration between freshwater and marine water but not primarily for breeding purposes. So kailangan po nila ng freshwater tsaka brackish water to complete their life cycle. So mamaya po is makikita po natin kung bakit kailangan po nila ng both environment para po sila ay lumaki. So as of 2002, according to Fisheries and Agriculture's Office, meron po tayong 200 scientifically identified species worldwide. So, out of that, 22 species of that is endemic to our country, according to the CITEC po. So, yun po yung journal na na-publish po nila between 2009. So, most of the 22 species is ang napafarm po natin dito sa Pilipinas is the Macrobrachium rosenbergii. So, sa external characterization po natin, para makilala po natin si Macrobrachium rosenbergii, meron po silang olive gray to grayish blue na coloration. So, makikita po nyo doon sa kanilang carapace, yung olive gray na kulay, yung parang brownish na kulay. So, meron din po silang bluish na kulay sa kanilang arms and other appendages po nila. So, eminent po doon sa kanilang species is meron po silang longitudinal streaks. So makita po nyo doon sa kanilang abdomen, sa kanilang pleura, is meron po silang guhit-guhit na kulay bluish to darkish in color, which is primarily makikita mo sa kanilang species. So yung rostrum nila, yung kanilang sungay, ay is long and slightly bent upward.
So, other species po ng macrobrachium, yung rostrum po nila is either pointed lang siya. So, eminent po sa kanila, dun sa kanilang basal crest, is yung rostrum nila is pumataas. So, pwede po natin mag-consider na giant freshwater prawn siya or the macrobrachium roseburgii, pag tinignan po natin yung kanilang longitudinal streaks and then sa kanilang rostrum. So, doon naman po sa kanilang lower part ng rostrum, meron po doong tip na tinatawag. So, parang meron doong mga ngipin-ngipin sa ibaba ng rostrum nila na merong 13 na piraso. So, next slide po tayo, ma'am. So, sa local distribution naman po natin, usually sa Luzon, maahanap po natin siya sa Talumpig, Bulacan. So, usually doon din po kami kadalasan na namimili ng breeder. So, kung gaano po karami doon is even po sa daan, pwede na po siyang makita, mabibenta na po siya within sa mga along the streets po natin. So, si Talumpig, Bulacan po is tributaries po ni Pampanga River. So, along ni Pampanga River, pero po kayo makikita na giant freshwater prawn na mahuhuli at mabibenta. So sa Visayas po natin, none of the surveyed areas, sa Mindanao naman po, meron po silang makikita sa Daig, sa Dinas, Zamboanga del Sur, Tambuli, Zamboanga del Sur, Aurora, Zamboanga del Sur, and Sibugay Bay in Siay, and in Zamboanga, Sibugay. So sa external characterization naman po natin, so parang tulad din siya ng tao, may iba't ibang gamit din po yung ating mga body parts. So, unahin natin dun sa kanilang rostrum, yung kanilang sumay na pagano. So, yung rostrum po nila, usually ginagamit po nila for defense mechanism. So, kung meron po silang mga predator na lumalapit sa kanila, pwede po nilang patusok yung kanilang rostrum. So, medyo masakit siya. Kung kami rin na nasa hatchery kapag natinig ka. So, wala naman siya properties na lalanatin ka or pero mararamdaman mo talaga na makapit yung kanilang rostrum kasi matigas po siya actually. So yung eyes po nila, ginagamit po nila for perception. So ginagamit po niya for aid para makita nila yung kanilang environment, yung kanilang pagkain, and then the carapace. Kung sa tayong tao, yung skin po natin is ginagamit po natin for covering ng ating body para ma-maintain natin yung kanilang ating init ng katawan. So kanila naman is meron silang carapace. So yung carapace nila, compounds yan ng calcium na chitin. So, yung carapace nila is matigas din siya na parang isang buto. So, yung carapace nila nagsisilbi din covering ng kanilang body, the same time ng kanilang mga internal organs. So, yung kanilang terson and uropods, so yung kanilang bandang buntot, yun naman po yung ginagamit nila for sudden proportion and jerking. So, kapag nakita yung ulam, kapag inuuwi mo siya, tapos bigla siyang pumitik patalikod. So, ginamit niya yung kanilang terson at uropods para magkaroon ng sudden movement kapag tumatakas sa kanilang predator. So, meron din naman siyang pairs ng pleopods, yung kanyang nasa abdomen. So, sa babae, so nagsiserve yan as attachment para doon sa kanyang itlog. So, kapag na-fertilize na itlog mo lang, dumiligid yung fertilize na itlog hanggang hindi niya mo siya hinakatch. So, malaking purpose yun para doon sa babae na ulam. Pero sa lalaki at babae, ginagamit naman niya yan for gliding and sudden movement. So, kapag yung ulam is nakita natin na nag-glide siya doon sa isang area, so kinakampay-kampay niya yung kanyang pleopods. So, yung pleopods na nag-service niyan para sa kanyang movement. So, yung kanya naman third to fifth na periopods naman yung tawag natin, yung mahahaba naman yung nagalaman. So, yung kanyang periopods, usually ginagamit niya yan for walking. Kunwari, nasa isang area siya na mabato or medyo maraming obstacles, yun ginagamit niyang panggapang. Yung kanyang third to fifth na periopods. Yun naman yung first, tsaka yung second. Yung second yung pinakamahaba. Makikita nyo yung kanyang chela, yung pinaka-eminent na blue, na meron siya minsan balahibo dahil dun sa kanyang dulo na meron din siyang orange, dun sa kanyang chela. So yun po yung ginagamit niya for gathering of food, and then transferring and holding of food. And usually ginagamit din niya for defense mechanism. So kami rin sa action kapag hinahawakan namin sila. So tendency naman talaga nila na ipagtanggol nila yung kanilang sarili. So kapag nag-impit ka rin yan, may chances na matayin siya dun sa medyo manipis na balat. So may chances na talagang mararamdaman mo yung hagupit mo lang,
yung kanyang pansikit. So, usually naman yung kanyang antenna, so ginagamit naman niya as aid sa kanyang sensory, doon sa kanyang mata. So, ginagamit niya for tactile and then some more sensory. So, next slide po tayo, ma'am. So, sa life cycle naman po ng ulam, so makikita natin medyo complex yung kanyang life cycle. So, sinasabi ko nga po sa inyo kanina, kailangan po niya both ng fresh water at brackish water para mabuhay siya dun sa environment. So, taliwas siya dun sa pangalan niya na fresh water broth. So, ang kadalasan kasi alam ng karamihan, fresh water lang yung kailangan mo. So, hindi po na fresh water lang po yung kailangan niya. So, mamaya sa ating larval breeding operation, ma-specify po natin bakit kailangan niya ng brackish water para po mabuhay yung kanyang larval. So, next slide po tayo. So, mag-start po tayo dun sa mating ng ulam. So, ang mating mo ng ulam is externally. Hindi siya katulad ng tao na ini-incubate ng babae yung kanyang offspring sa loob ng kanyang katawan. So, sa ulam naman is external yung fertilization. So, yung spermatophore, yung semen na galing sa lalaki is dideposit niya dun sa periods ng babae as a gelatinous mass. So, once na nagkaroon na ng mating process, so mag-release na ng egg si female. So, once na nag-union na yung kanyang spermatophore at saka egg, so magkakaroon na po ng laying ng eggs between 24 to 48 hours after the mating. So, the eggs were fertilized by the sperm attached to the setae, the first 4 pairs of the female spheropods. So makita po natin, ganyan po yung parang mating position ng ulam. So sila lalaki po, dun sa unang picture natin sa bandang taas. So dyan na po din-deposit noong lalaki yung kanyang spermatophore dun sa periopods ng babae. So after naman na mabigay ng lalaki yung spermatophore, hantay na lang po na mag-lay ng eggs yung kanyang female na kapareha, and then pwede na po sila na umalis sa isa't isa. Since nag-union na yung egg, didikit na po yung fertilized egg dun sa periopods ng babae as dun sa picture na makita natin na meron na pong orange egg dun sa belly side ng babae o dun sa kanyang abdomen. So next slide po tayo. So once nag-union na yung egg, so fertilized na po yung egg natin, mag-incubate na po yung egg natin, so buhay na yung itlog dun sa loob ng abdomen ng babae. So incubation of eggs usually takes place 3 to 4 weeks after bago po mag-mature yung egg. So once kasi na bagong bagong fertilize pa lang yung egg ng ulam, ang kulit pa lang is yellowish to orange, parang ganun sa picture natin sa baba. So as the eggs grow mature, nag-change ng color yung egg. So nagiging grayish na siya hanggang sa maging abuhin na po yung kulay niya. So that time na maging abuhin na yung kulay niya, gray na siya, dark gray. So yun na yung time na malapit na po mag-hatch yung ulam natin na eggs. So yung eggs po natin is slightly elliptically shaped, either yellowish to bright orange as to change in grayish a few days before hatching. So that time na po kapag grayish na po yung egg ng ulam natin, so doon na po yung time na dapat magpa-hatch na siya doon sa isang area na kailangan doon siya talaga. So ang kailangan kasi ng salinity is brackish water. So doon na po nagkakaroon ng migration yung ulam na belly papunta sa isang estuary area para doon na i-hatch yung kanyang eggs. So once kasi nag-hatch, sa fresh water yung egg ng ulam, within the observation po namin dito sa center, within 2 days or 48 hours, nag-disintegrate na siya, mamamatay na po yung larvae niya. So wala na po yung larvae niya, patay na yun. So kailangan dapat na malipat na siya sa isang brackish area para po mag-develop yung larvae. So next slide po tayo. So once nag-hatch na po yung larvae ng ulam, so ang itsura po nila is parang ganun po sa picture na nasa square. So bawat araw po na lumalaki po yung larvae ng ulam, merong nagbabago doon sa kanyang sarili. So hindi siya pagkapanak parang sa tao, na pagkapanak is meron na siya agad kamay, meron na siya agad mata, meron na agad yung paa. So sa ulam kasi, as they grow old, doon pa lang nagbabago yung kanyang physical features. So yun ang tinatawag natin na metamorphosis. So kung doon nung elementary days natin is parang nabanggit sa ating science na may isang butterfly, bago siya maging butterfly, isa muna siyang caterpillar. So nagiging pupa hanggang sa maging isang butterfly na nakakalipad na siya.
So ganoon din sa ulan. So dumadaan din sila ng metamorphosis. So sa ulan kasi, nag-undergo sila 11 distinct larval stages. So sabi ko po sa inyo, bawat stages po nila may nagbabago dun sa kanilang sarili. So sa pagbabago yun, nagkukonsume siya usually 30 to 60 days to become a post-larvae. So next slide po tayo. So yan po is ano na yan, parang consolidated na po namin sa hatchery. So bawat bawat quarter, so nag-iiba-iba yung temperature na ginagalawan ng ulan. So may mga corresponding days siya bago siya mag-metamorphose into ibang stage. So dadaan siya ng 11 stages bago siya maging isang post-larvae. So matagal po maging PL yung isang larvae po ng ulan. So next slide po tayo. So once na nadaanan niyo po yung 11 stages na yun, is masasabi na po natin na isang post-larvae na po yung isang ulan. So yung kanina po na itsura niya is naka-underneath pa yung kanyang katawan since hindi pa nagbago yung kanyang mga body features. So kapag post-larval form na siya, parang miniature na siya ng hipon. So yung kanyang body color is nagiging translucent na siya or like in pig head. So parang ganun sa ating picture po dyan is meron siyang reddish minsan, usually dun sa kinain niya po yan na Artemia. So na-accumulate ng katawan yung Artemia kaya naging ganun ka-colorful yung kanyang kulay. So once naman na kapag napakain na siya usually ng mga commercial pigs, is ganyan na po yung kanyang kulay sa kabila. So parang translucent na siya to grayish yung kanyang kulay. So yung kaninang larvae na nasa upper level po ng water column natin is nagiging bottom feeders na siya and then crawlers na siya. Since na-develop na po yung kanyang iba't ibang body parts. So, at that time na po, kapag post-larval form na siya, is unti-unti na pong na-acclimatize yung hipon. Nagmamigrate na siya, pabalik dun sa freshwater kung saan siya mag-develop into an adult. So, next slide po tayo. So, sa kanyang adult form, ito na po yun yung ating nakikita sa palengke, sa restaurant. Yung kanyang kulay po is nagpalit na siya into brownish or bluish in color. And then usually, may maturity po siya na 4 to 5 months, depending on the environment. So, dyan na po natapos yung kanyang life cycle from egg, larval form, and then post-larval form into an adult. So, next slide po tayo. So, kung nalaman na po natin kung paano po nagmamature yung isang ulan, so ngayon naman, para makita naman po natin kung sino naman po yung lalaki at babae ng ulan. So, meron kaming mga factors na titignan sa isang giant freshwater prawn kapag natin yun ay kanyang maturity para masabi natin na sa isang tingin pa lang, uy, ito sigulang na ito, lalaki yan. Ito sigulang na ito, babae yan. Using that factor, so una natin is the claw size. So usually, the male has a larger and bigger claws. Yung second walking legs nila. So malalaki yung kanang claws ng mga lalaki as to compare natin sa babae. So yung babae naman, kabaliktaran, shorter claws. So doon pa lang sa claw ng ulan, makikita mo na lalaki or babae siya. So ngayon, paano naman yun sir kapag pumunta kami palengke tapos accidentally natanggal yung ulo ng ulan? So paano namin makikita kung lalaki o babae siya? So sa next slide natin, makikita natin yung body size. So kapag makita natin na yung ulang is meron siyang bigger head, tsaka smaller body or slimmer body, makita natin na si ulang is isang lalaki. So kabaliktaran naman niya si babae. Kapag makita naman natin is yung babae is proportional yung kanyang head sa kanyang body size, si babae yan. Kasi medyo mataba na konti si babae ng ulang. So makita natin sa susunod na characteristics, bakit medyo malaki or medyo makabak yung belly side ng babae. So next slide tayo. Ayan. Kaya mataba yung belly side ng babae kasi doon niya po ini-store yung egg na once na fertilize na is doon naka-attach sa kanyang phaeopause. So kung makikita po natin yan, yung male po is mayroong narrower abdomen, mababaw, tsaka makikipot po yung kanyang abdomen, yung sa kanyang phaeopause. So ganyan po kababaw, tsaka medyo masakit po. Kasi compare naman po natin sa babae, medyo maluwag
or medyo malapad po yung yung abdomen ng babae, tsaka medyo malalim-lalim ng konti. So next po natin is the spaces on the walking legs. So kapag pinantay po natin yung walking legs, yung 3rd hanggang 5th na yung 5th hanggang 1st na walking leg ng isang ulang, kapag pinantay po natin yung spaces dun sa pinagmulan ng kanyang walking legs, kapag nakasikip na po siyang gano'n, is usually lalaki po yung ulang na ating nakita. And then sa babae naman po is kabaliktaran, medyo nakabuka ng konti yung spaces ng walking legs ng isang babae po lang. So, dyan po nagtatapos yung ating lecture sa biology ng ulang. So, kung meron po tayong katanungan, pwede po tayong mag-message sa